Nag-iisip ka ba ng recipe or pagkain na pwedeng itinda at patok kahit na bakasyon? Eto, subukan mo to sa saging saba. 3 piraso lang yung kailangan natin dito at habang paus tayo, balatan natin at ilagay natin sa meat grinder. Multi-purpose yung ginamit natin na meat grinder, food processor, pwede kang magiling ng karne, prutas, gulay, ultimo yung yelo mo, pwede mong igiling dyan. Heavy duty na rin yan. Ang pangalan ng ating meat grinder food processor multi-function ay Hodek. Kaya kung gusto mo umorder din yan, pagkatapos natin gilingin ang ating saging, ayan, nasa baba yung link. Okay, di mo na siya kailangang gilingin ng bongga. Ang nalagay natin dyan, optional lang, asin. Okay, naglagay din tayo dito ng asukal. Naglagay din tayo dito ng instant, ayan, dry yeast. Itlog. Kailangan talaga maglagay itlog. Kahit anong size, pwede naman basta itlog. Oo. Isunod natin yung harina. Ang naglalagay ng mga rekado natin, si Ate Esha. Gusto niya kasi tumutulong. Tapos tubig. At saka yung ating, ayan, Tangzong. Oo. Yan yung magpapatulong para mas lumambot, chewy ang ating tinapay. Gilingin mo lang. Saglit lang. Oo, saglit lang kasi napakagaling nung food processor na to. 'Di ba, bongga? Tapos kailangan pa rin natin siyang ilipat sa ating electric mixer. Oo, kahit anong mixer na meron ka dyan. Pwede naman masahin mo na mano-mano. Pero ako kasi tinatamad ako at meron naman tayong stand mixer, mabilis mangali braso ko. So ayan, sa stand mixer na lang natin nilagay. Assemble mo lang. Comment ka pala kung taga-saan ka. Malay mo ikaw na yung susunod nabibigyan natin ng libreng electric hand mixer. So, habang pagkatingin mo, smooth-smooth na yung texture ng ayan, dough, lagay natin yung yung, ano ba yun? Margarine ginamit ko dito, margarine. Pagkatapos haluin, tanggalin na natin sa, stand mixer at pahiran. Pwedeng mantika kung wala ka margarine, kung nagtitipid ka. Kahit ano lang para kapag umalsa yung dough mo, iwas dikit, hindi mahirap tanggalin. Pagkalipas ng ilang minuto, pahid tayo ng mantika sa kamay at saka sa kneading area mo, balikan natin yung dough, ayan, umalsa na siya. Sa texture ng dough na ginamit ko dito, super lambot, so pwede mo siyang mas dagdagan pa ng harina. Ayan, tayo ng harina dyan. Sa harina, ayan, as needed yung paglagay, depende sa kung gaano kalambot yung dough na gusto mong magawa. Okay, kung gusto mong mas malambot, basta depende sa'yo. Tapos pahid ka lang ng mantika sa pinakapinggan mo. Kung gusto mong mas nanlalaban yung yung dough, mas dagdagan mo pa yung harina. Pero wag masyado, pag nasobrahan kasi magdadry naman. So hatiin mo lang siya, depende sa laki ng gusto mo. Pero mabilis lumaki to, deep fry mo lang. Ang nagawa ko sa recipe na to, 122 pieces. 'Di ba? Sobrang dami. Oo, sobrang dami ng na to, nagawa ko sa recipe na to. Pwede mo na siya ibenta ng ganyan lang, tapos budbura mo lang ng asukal. Pero syempre dahil nga mahilig tayo sa mag-explore sa pagkain at pang negosyo para kahit meron kang kagaya na katabi na nagtitinda rin, at least sa'yo may twist, di ba? Ang nilagay ko ditong coating, skimmed milk, pwede kang gumamit ng ibang milk powder. Syempre, lagyan din natin siya ng asukal. Wala kaming stock ng puting asukal kasi dito. So, pagkatapos nating haluin yan, ang ilalagay ko dito ay, dito, yung, wala ring pula na asukal or brown sugar. So, ang ginamit ko talaga yung muscovado sugar. Yan lang stock namin dito Oo. Pero mas mahal yan ha. Yan lang Para magkaroon lang ako ng sample sa inyo, para meron kayong idea. Oo, ganun lang. Tapos halu-haluin mo lang siya. Pagka sa tingin mo na, halo mo na siya ng bongga, pwede mo na siyang lagyan ng cheese. Yung cheese optional lang. Pero syempre, pwede mo naman gawin, ipalaman mo yung cheese sa loob ng dough. Pero syempre, feeling ko kasi mas madali yung ganitong way. So, ganyan na lang ginawa ko. Yung mga twist kasi na mga recipe na ginagawa ko, kailangan yung mga hindi masyadong time consuming. Yung plastic na ginamit ko dito, lagay ko na lang yung link ko sa mabibili sa baba. Ha? Okay? Ayan, tapos lagyan mo ng cheese. Ganyan lang siya. So, tumulong na rin sa akin yung mga anak ko kasi may talaga sila tumulong. Pero syempre, habang tumutulong, may sideline sila. Oo, habang tumutulong, ngumangata. Tinutulungan na nila akong matapos para pag tapos namin magbalot, ubos na rin ang pagkain. Charot lang. Kaya kung gusto mo subukan to, ayan, ilalagay ko na lang yung lista ng recipe at costing. Sige na, ilalagay ko na din sa dulo nang di kayo na kayo mahirapan. Ganon din di pa rin kayo napunta sa YouTube ko Ang dadamot nyo. Charot lang. Pangalan ng YouTube channels natin, Foodie Por at saka Halo Mix. Meron din Chef Eden. Search nyo lang. Okay? Love you.